Matutuloy na sa darating na Miyerkules, ika-23 ng Nobyembre ang Senate Investigation and Inquiry ng itinuturong drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa kabila ng naunang napaulat na gagawin ito sa Campo Crame, gagawin na ito sa Senado para masiguro ang kaligtasan ni Kerwin. Ang isasagawang inquiry ay karugtong ng Senate Committee hearing patungkol sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Nauna rito ay sinabi ni Senate President Coco Pimentel na may plenary session pa ang Senado patungkol sa budget kung kaya't maaari umanong ma-cancel pa ang naturang pagdinig. Ayon kay Senate Committee Chairman on Public Order and Dangerous Drugs Senator Panfilo Lacson, hindi pa sila nagkikita ni Kerwin. Magkagayunman, nabasa na daw nito ang ginawang affidavit ng nakababatang Espinosa. Dagdag pa ni Lacson, mahaba raw ang ginawang affidavit ni Kerwin kahit na draft ng judicial affidavit pa lamang nito ang nakikita niya. Karamihan umano sa mga pinangalanan nito ay mga miyembro at opisyal ng Philippine National Police, pero marami rin sa mga ito ang mga government official. Samantala, ani Lacson, wala rin umanong blue book si Kerwin kung saan sinasabing nakalista ang mga pangalan ng mga taong involved sa illegal drug trade nila. Isang jeep sa Taft Avenue sa Maynila. Sa lakas ng impact, tumagilid ang jeep. Agad namang tumulong ang mga nakasaksi. Nagtamo ng sugat ang driver ng jeep at ang dalawang sakay ng kotse. Abot naman sa 110 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad mula sa dalawang manong drug couriers sa Guadalupe, Makati. Bitbit ng magtiyahing Maria Rosario at Angelo Echaluce ang mga bag kung saan nakasilid ang kontrabando. Nakatakda raw itong i-deliver sa ilang lugar sa Cebu at Metro Manila. Ayon sa PNP, nobyo ni Rosario ang isang bilibid inmate na posibleng konektado sa umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa affidavit ni Kerwin, pinangalanan niya ang dalawang senador at ilang matataas na opisyal ng gobyerno pati ang ilang pulis na sangkot umano sa iligal na droga. Pero hindi raw muna ito isa sa publiko dahil baka malagay sa panganib ang buhay ni Kerwin. Facebook friends, patay sa ambush sa Quezon City ang isang opisyal ng Bureau of Internal Revenue. Pinagbabaril ang AUV ng direktor ng BIR Region 8 na si Jonas Amora. Sugatan ang kanyang driver. Tingin ng QCPD, planado ang pagpatay dahil alam ng suspect kung saang parte ng kotse nakaupo si Amora kahit tinted ang sasakyan. May dala rin daw na mahigit 300,000 pesos ang biktima pero hindi kinuha. Ayon sa BIR, wala silang alam na kaaway ng regional director. Sa kabila ng nangyari, hindi raw nito mapipigilan ang iba pang empleyado ng BIR na gawin ang kanilang tungkulin. Ayon naman sa PNP chief, tila may pattern sa pamamaril sa mga opisyal ng gobyerno. Nitong Webes lang kasi, customs official naman ang napatay, si Deputy Commissioner Arturo Lachica, matapos pagbabarilin sa may Espanya sa Maynila. May 1 million pesos ng bounty para sa makapagtuturo sa salarin. Pinagre-resign ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng opisyal ng Energy Regulatory Commission. Kasunod yan ang pagpapakamatay ng Bids and Awards Committee Head ng ahensya na si Francisco Villa Jr. noong November 9. Lobas kasi sa mga ulat na meron daw siya mga suicide note tungkol sa mga pangamba niya sa trabaho. Pinipressure daw siya pumirma sa mga questionabling kontrata. Sabi pa ng Pangulo, may mga nakarating sa kanya mga ulat na mga anomalya sa ERC, gaya ng sobrang daming consultants. Ayaw naman mag-resign ng ERC officials sa sina Chairman Jose Vicente Salazar at Commissioners Josefina Asirit, Gloria Yap Taruk at Alfredo Noon. Gusto raw muna nilang maipaliwanag sa Pangulo ang mga nangyayari sa ERC. Wala pang pahayag si Commissioner Jeronimo Santa Ana na nasa ibang bansa raw. Lahat ng naturang ERC officials ay appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pinasubpina ng Justice Department si Senadora Laila de Lima at dalawa niyang tauhan na sangkot umano sa bilibid drug trade. Isinilbi sa Senadora ang 4 na subpina para sa 4 na reklamo kabilang graft at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ipapasubpina na rin daw sa mga susunod na araw iba pang kasama sa mga reklamo. Sabi ni De Lima, ang legal team na raw niya ang mag-aasikaso ng mga subpina. May mga naghain na ng petisyon sa Korte Suprema laban sa paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani tulad ni Albay Representative Edsel Lagman. Premature at minadali raw ang libing ng dating Pangulo noong November 18. Ni hindi man lang daw hinintay na maging final and executorial desisyon ng Korte Suprema na pumapayag dito. Ang gusto nila ngayon ipahukay kung ano man ang inilibing doon nitong Biyernes. Dapat din daw ipa-forensic exam para matukoy kung labi talaga ito ni Marcos. Meron ding mga naghain ng petisyon para ipa-cite in contempt at ipakulong ang mga Marcos at ilang opisyal ng AFP at DND. Labag daw sa rules of court ang mabilisan daw na libing. Kahit si dating Pangulong Fidel Ramos umalma sa libing, insulto raw ito sa mga veterano.
Hindi lang daw siya makasama ngayon sa mga protesta dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. Tila throwback ang bakasyon ng mag-asawang Heart Evangelista Chis Escudero sa Balesin Island. Doon din kasi sila ikinasal noong February 2015. Check out their photos on gmanews.tv. Sa Amsterdam, Netherlands naman, nagbakasyon ang rumored couple na sina Jerilyn Mercado at Dennis Trillo. Sa Instagram post ng aktres, very sweet ang dalawa. Naging emotional naman ang Hollywood pop superstar na si Selena Gomez sa acceptance speech as favorite female artist in pop rock sa 2016 American Music Awards. Balik tayo sa issue ng pagpapakamatay ng isang ERC official dahil pressure daw pumirma sa mga questionabling kontrata. Sabi ni Pangulong Duterte, mag-resign na mga opisyal ng ERC. What are your thoughts on this, mga kapuso? Tumanggap ng drug money mula kay Kerwin Espinosa ang isang hindi pa pinapangalanang senador. Isiniwalat umano ito ni Kerwin Espinosa sa whistleblower na si Sandra Cam. Ang detalye sa ulat ni Dia Fernandez. Isang senador umano ang tumanggap ng drug money mula kay Kerwin Espinosa. Ito'y ayon sa whistleblower na si Sandra Cam. Matatanda ang kampo ni Cam ang nakatunton sa kinaroroonan ni Espinosa sa Abu Dhabi kaya't nadakip at napauwi ito ng bansa. Sa isang ambush interview sa Senado, inihayag ni Cam na isinawalat umano sa kanya ni Espinosa na nag-deliver ito ng drug money sa isang senador. Tumanggi munang pangalanan ni Cam kung sino ang naturang mambabatas. Pero kwento raw sa kanya ni Espinosa, tumanggap daw ito ng halos 6 na milyong piso mula Oktubre hanggang Disyembre taong 2015 na mukhang ginamit sa halalan. One senator there, nag-deliver siya ng 3 beses. So, wag na tayong magpa-tiklop dito. Sana itong Senado ma-regain ang respeto ng ating sambayan ng Pilipino. Kailangan baguhin po. Hindi sana deliveran din. Lahat po yan na deliveran. Opo. Si Kerwin nag-deliver ng 3 sa isang senator. Sa isang senator, si Kerwin mismo, siya mismo personally. Sa isang senator. How much? Ang nasabi sa akin, isang 1.7, isang 2 million, at another 2 million, so it's 5.7. Sa isang senador. Sinabi ni Cam na papangalanan ni Espinosa ang senador sa kanyang pagdalo sa pagpapatuloy ng Senado sa pagdinig sa pagkasawi ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Miyerkules. Bukod dito, sinabi niya na kabilang din sa mga papangalanan ay mga kongresista, alkalde, gobernador, pulis, general at mayroong pampiskal. Samantala, may lead na raw ngayon sina Cam kung nasaan si Ronnie Dayan, ang dating bodyguard driver at nobyo ni Senadora Laila de Lima na itinuturong bagman niya. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang di umano'y planong pagpapatalsik sa kanya. Abaga nasa likod nito mga empleyado rin umano ng DOJ. May report si Marita Moahe. Ibinunyag ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na may grupo sa loob ng DOJ na nagbabalak na patalsikin siya sa pwesto. Hindi raw umano ito natatakot na mawala sa pwesto dahil sa hindi naman daw niya hiniling ito. Sabay hamon pa na sasamahan pa umano niya ang mga nagsasabi nito kay Pangulong Rodrigo Duterte. I did not seek this appointment. I will not even lose a single night's sleep if this post is taken away from me. I might even be thankful if I'm removed in the aftermath. Sa isinagawang press conference sa DOJ, sinabi ni Aguirre na nakarating na sa kanyang kaalaman na ilang mga opisyal ng ahensya ang nagkikita-kita at nagmi-meeting sa oras ng trabaho upang pagplanuhan ang pagpapaalis sa kanya. Talamak din di umanong korupsyon sa ahensya at sinabi pa na ipinangako niya kay Pangulong Duterte na hindi niya ito hahayaan. There are so many reports of corruption in the DOJ. Kaya sabi kong ganyan, I will not be a hypocrite. Hindi ako maaaring mag-umpisa o magsimula ng pag-imbestiga ng corruption sa other offices if within my backyard ay nandun ang nests of corruption. Ang mga nabanggit na corrupt officials din umano ang nagpaplano na mapaalis siya sa ahensya. Hindi niya pa pinangalanan ang mga ito, subalit sinabi niya na alam niya kung anong mga nangyayari, kung saan nagaganap ang meeting, pati na rin ang oras nito. Nagbabala rin ng kalihim sa mga corrupt na empleyado at opisyal na huminto na sa kanilang ginagawa.
corruption by commission and corruption by omission must both be stopped. It simply has to stop. Stop it or we will stop it. Nilinaw naman ni Aguirre na walang kinalaman dito sa Senator Leila de Lima at maging sa usapin ng illegal drugs. Para sa PTV News, Marita Muaje.